Na po tayo. Samahan niyo po ako, mag-live tayo. Habang nagpapahinga kayo't linggo ngayon eh. Mahalaga din po itong ating pag-uusapan. Napaka-sensitibo. Kumbaga, pero ito ay nagagawa ng tao araw-gabi. Medyo karamihan nga lang ay ang bunga negatibo. So, tingnan natin kung ano po ang ating mapupulot na maging positibo naman ang kalalabasan nitong prinsipyo na ito. Ha? Alright, so simula tayo. Moderated. What do you mean? Remember to create a safe viewing experience by following out. Hello! Nandiyan na si Pastora Jem namin. Pastora Jen namin. Ate Jen namin. Hello! Okay. So, sino-sino kayo dyan, Ate Jen? Alright. Sana po maipaliwanag ko rin ng maayos at marinig ng bawat isa ng maayos para matutunan natin ito kasi natutunan na natin ito mula bata. Dito lang ako, hindi ka lang natin alam. Okay, wow, dami pala kayo dyan. Yan. Evening, Daddy Pastor. Yan, si Ate Rica. Hello, Ate Rica. Nakinig si Ate Rica, matindi ito. Dito po, itong ating ituturo, ito po yung sinasabi ng Diyos na sa Proverbs na ang pagpapala ng Diyos ay wala pong pigati, walang soro. Ibig sabihin, para pagpalain ang tunay ang tao, ang tunay na pagpapala, hindi po siya nakadepende sa pangsanglibutan na kaalaman or sa sipag na pisikal. Of course, pagka mayroon kang alam, isasagawa mo. Hindi naman pwedeng may alam ka, hindi mo isagawa. Kasi kaya sinabi ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So kung mayroon kang alam, talagang i-action mo, kumbaga, no? Paggawa mo. Ako, nandiyan si Pastora Gab namin. Wala, nandiyan pala sila. Hello, okay. Umpisa natin guys, ha? Sana may mapulot kayo o mapulot natin ito. Ha? Kasi napakahalaga. Tingnan natin sa Mateo chapter 5. Sinabi dito si Jesus kaya lang ginawang reliyon ng karamihan na sa atin at yun naman talaga nakagisnan natin. Matthew chapter 5 verse 6. Tingnan natin kasi lumabas tayo nun sa reliyosong panguunawa o kaya panguunawa ng siyensya, o kaya matatalino. Ano po? Bumaba tayo para tayo umakyat. Yan ang meaning ng Jordan River descender. Pagaling ka sa ilang, magulong buhay, masalimot na buhay, kawalan din, kapos, lahat na, kailang bumaba ka. Kahit anong talino mo, ibaba mo muna para makaahon ka sa kabila. Pag-ahon mo sa kabilang pangpang, nando ka sa promised land o sa lupang pangako. Pero ang pag-ahon sa kabila, kailangan ng pagbabago ng pag-iisip. Bumaba tayo na hindi natin pagmamalaki ang ating katalinuhan sa paralan at sa siyensya o saan man, ibaba natin ito. No? Kasi ang ilog may ibaba, no? Ang Jordan River, nung pinatuyo ng Diyos para sila makatawid mula sa ilan papunta sa lupang pangako, siyempre dahil ilog yun, may baba.
Pero tumawid sila sa tuyo na lupa nung hinati ng Diyos. Para ding Red Sea. So hindi ka pwede umahon sa kabila nang hindi ka aakyat. Ang pag-akyat sa promised land o sa lupang pangako, kailangan ng pagbabago ng pag-iisip. Itong kaisipan ni Kristo. Ito yung walang kahirap-hirap na pagpapala. So sana maunawa natin. Yan natin. Matthew 5:6. Dito. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Yan ang pa. Sa Tagalog. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ano ibig sabihin ni Kristo? Si Kristo, tanda natin, hindi siya nagsasalita ng hindi pananalita ng kanyang Ama. Hindi siya bumibitaw ng salita ng mga ganyan. Pag binitawan ni Kristo yan, binitawan ng Diyos yan. Pag binitawan na ng Diyos ang salita na yan, batas yan sa Kanya. Hindi niya pwedeng kontrahin yan. Batas sa Kanya yan, at kung batas sa Kanya, batas yan sa lahat ng espiritu, lahat ng nilalang. Masama man o mabuting espiritu, batas sa kanila yan. Hindi pwede hindi nila susundin yan. So kung hindi natin naunawaan yan, uunawain natin ito sa pamamaraan ng ating nakagisnang reliyon, mamamatay na lang tayo sa mundong ito. Hindi natin matutupad yan ng nasa tamang bunga. Kundi puro negatibong bunga, etong batas na ito, nagagawa natin araw-araw. Kaya lang, mali lang ang bunga. Pero magaling tayo. So kung magaling tayo sa maling bunga, abay alamin natin na kung paano naman ito maganda bunga. Okay? Father Almighty, salamat po sa gabing ito at inaangkin namin na ito'y tinuro mo na sa amin at naunawa namin at amin itong may sa buhay at amin na itong katauhan. Father, Abba, Daddy, Holy Spirit, salamat po sa pagtuturo. We bless you. And of course, we honor you. And we give you back the glory and the dominion. Sa pangalan ng aming katuwin na siyang kapuspusan nyo na aming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, again, we dispatch you. I dispatch you in the mighty name of Jesus. Go forth, bantayan nyo ang inyong trabaho. Alright. So, ang righteousness, ang katuwiran, kapatid, ito ay kamalayan ng Diyos. Mapalad daw ang nangagugutom at nangauuhaw sa kamalayan ng Diyos. Kasi sila bubusugin. Now, iba po ang mental knowledge na sinasabi natin kaalaman ng matatalino kaysa sa spiritual knowledge. Sa mental, ay kailan titingnan mo sa labas at ipaghambing mo kung anong mabuti at masama. Ano ang maganda, ano ang pangit, paghahambingin mo sila. Diyan tayo, sanay tayo diyan, walang kaduda-duda. Ngunit pagdating na po sa spiritual, kailangan maging espiritu muna. Ikaw at ako, bago natin maunawaan ang lahat ng spiritual na bagay. Ulit. Pagdating sa spiritual, Diyos na ito, anghel, demonyo, mga espiritu ito. Pagdating na sa spiritual na kaunawaan o paningin o panguunawa o katuparan, maging ikaw muna yan. Example, gusto mo ng kumita
tumanggap ng 20,000 bago matapos ang buwan. Take note, 20,000 bago matapos ang buwan na ito. So, ilang araw na lang. Mayroon pang ilang araw ba itong September? September 30. Okay, para malaman kung ano, September, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Pag dito pumatak, 30 yan. Pag sa February, 28 yan or 29. Pag pumatak dito, 31 ha. Yan, tandaan niya. Kaya, January, February, March, April, May, June, July. Ang July, 31. Sunod, August, 31 din. Pag pumatak dito, 30 ha. Para hindi ka na titingin kung ilan. Alright. Now, andyan si Pastor Hides namin. Okay. Alright. So, halimbawa sa katapusan ng buwan, 20,000. Kailangan mo 20,000. Itong katapusan ng buwan. Ang katapusan ng buwan na 31 o 30 ay kailangan, pag nangailangan tayo ngayon, 19. Tanda mo, 19. Nangailangan tayo ngayon ng 20,000. Nangailangan ka ba? Sa 30, kailangan mo. Ngayon, ang 30, ang petsa 30 na petsa, medyo mabigat-bigat ito guys, pero normal ito sa atin. Negative nga lang ang ating alam. Petsa 30, mayroon kang kailangan 20,000. Okay, kailangan ang tawag mo, kailangan. Okay? Dahil, yun ang alam natin, kailangan mo. Pero kung gagamitin natin ang righteousness o katuwiran, right consciousness. Tamang kamalayan. Ang katuwiran ay tamang kamalayan. Yan ang righteousness. So, kung gutom ako at uhaw ako sa tamang kamalayan, bubusugin ka. So, petsa 30, may kailangan 20,000. Kailangan, ha? Ang term natin ginamit, kailangan. Pero ang 30, dalhin mo dito sa September 19. Ngayon. Ang petsa 30 na September, gawin mong petsa 30 na ngayon. Ngayon, sa petsa 30, mo kailangan. Pero petsa 30, dinala mo ngayon dito. Bago ka matulog. September 19. Dahil petsa 30 na, hindi mo na kailangan ng 20,000. Ang 20,000, tawag namin sa Bisaya, 20, hawak mo na. Petsa 30 na. Pag titingnan mo ng 30, petsa 30 ay 21 days pa mula ngayon, hindi ka spiritual. Nasa physical o nasa mental ka. Mental, ibig sabihin mental ito, kaisipan. Pag gusto natin matanggap, mahawakan ang bagay na hindi nakikita pa ng mata, sabi ng pananampalataya, gawin mo ng ebidensya ngayon. Patunay ngayon. Hawak mo na. So, pwede mo ba i-atras na feeling mo, petsa 30 na kasi yun ang kailangan mo eh. Pero pag nasa petsa 30 na, hindi mo na kailangan. Bakit? Hawak mo na. Ganun na nangyayari sa negatibo. Petsa 30, kailangan mo na 20,000. Pero ang mindset, ang kamalayan, ang kanyang mali na kamalayan ang ginamit, hindi righteousness o katuwiran,
na pagdating sa petsa 30, saan ko hagilapin ito? Ibig sabihin, wala. Okay. Yan, example natin. Diyan, sa pamamagitan yan, makukuha natin. Okay. Now, punta tayo sa Galatia chapter 3 para maunawan natin. Galatia chapter 3 verse 6. Pakipost nyo nga. Ano sabi sa Galatia chapter 3 verse 6? Maunawa natin ito pagka mamaya, pagka nabasa natin. Ito ang righteousness, guys. Righteousness. Wala nag-post. Sige, di bale. Basahin ko dito. Galatia chapter 3 verse 6. Ito ang pinatutungkulan dito si Abraham. Sabi dito, tingnan mo. Sa Tagalog. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Take note, katuwiran. Sa King James, even as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Ano ang dahilan? Naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos. Ang paniwala na ito ay ginawang ibinilang sa kanya bilang siya ay matuwid o righteous. Ano yung paniwala na yun? Natandaan nyo doon sa Genesis chapter 15, kung di ako magkamali, si Sarai, na asawa ni Abraham, ay baog. At magno-90 anyos na si Sarai. Si Abraham, mag-100 taon na. Sinabi sa kanya ng Diyos, Abraham, ang asawa mo, magbubuntis sunod na taon. Tumawag si Inday Sarai. Hindi makapaniwala si Abraham. Sabi niya, labas ka ng tulda mo. Labas. Bilangin mo ang mga bituin. Pag nabilang mo yan, mabibilang mo ang iyong mga anak. Ang iyong angkan. Kay Sarai, nabaog. So dahil doon, naniwala si Abraham sa Diyos. Ano? Bakit naging righteous siya? Tingnan mo. Kasi, negative kasi. Pag sinabi ng doktor, may ganun ka, ako, yun na. Lahat ng kailangan mo, sunod na buwan. Itong katapusan may kailangan ka eh. Pero anong dating sa'yo? Nega. Bakit? Hindi tayo nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ang katuwiran, hindi ito yung mabait ka. Basta maraming klaseng katuwiran. Ayon doon sa ating natutunan. Ang katuwiran, ulitin ko, tamang kamalayan. Right consciousness. Tamang kamalayan o kaisipan. Okay? So, anong tamang kamalayan? Katulad ni Abraham. Punta tayo sa Roma 4:17. Romans 4:17. Tapos magbasa tayo ng isang istorya. Sana nakikinig kayo, guys. Nakikinig kayo. Kung sa tinagal-tagal ng buhay natin sa mundong ito, lahat ng ginawa na natin, lahat na pagpapakasikap, pagpapakasipag, lahat na, nagpapakadalubasa tayo sa school. Pero bakit tila wala? Ang iba, naubos ng panahon sa kapag-aral sa school eh. Nag-master, nag-PhD uli. Yumaman naman.
nakilala naman, katulad ni Steve, na nag-invento ng iPhone. Pero namatay siya sa cancer, guys. 60 plus lang o 60 years old. Ilang milyon ang kinamal niya. Ano, Saysay? Kahit lahat ng bilyon na sa'yo. Sa edad na 60, bata ka pa. Namatay sa cancer. Nasaan ang sinasabing achievement? Matalino. Inventor. Hindi natin kaya yung ini-invento nila. Pero kung may right consciousness, may tamang kamalayan, hindi lamang ang buhay sa mundong ito mapagharian natin, may pera din naman. Hindi ka kakapusin. Okay? Ito, sabi dito, as it is written, I have made thee a father of many nations. Ayon sa nakasulat, sabi niya, ginawa na kita. Take note, guys. Take note. Ang right consciousness, hindi mo hihintayin sa petsa 30 ang iyong kailangan at dun mag-worry ka na mag-worry. Bago pa, mula ngayon hanggang bukas, hanggang sa katapusan, naghahanap ka kung sino mautangan mo, sino mabola mo. Di ba? Ganun tayo. Tayo nasabi ko tayo. Mangutang dito, mangutang doon. Pagdating na pa sa 30, wala. 20 mil eh. Baka mayroon ako dito, mare. Mayroon ako dito, pare. Pero 1,000 lang to eh. Okay, hanggang doon lang. 20 mil kailangan. Ang sabi, basahin na sa English, sa Katagalog, baka hindi nyo naman. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Yes, sabi sa English. Gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, hindi sabing gagawin. Ito yung sinasabi kanina, doon sa binasa natin sa Galatia 3:6 na sumampalataya si Abraham o naniwala si Abraham. Ibig siya naniwala, nandun na siya. Ama na siya. Pero baog pa dito ang asawa niya. Wala pa siyang anak. Pero dinlagay niya ng sarili niya doon sa katayuan, spiritual ito sinasabi spiritual. Ginawa na niya sarili niya o dinala niya sa isang estado, sa isang katayuan na ang kanyang pagkatao ay ama na ng maraming bansa. Parang yung September 30, dinala mo dito sa September 19. Kaya wala ka ng kailangan. Dahil naging 30 na eh. Narito na eh. 30 na siya eh. Pitsa 30 na eh. Ang sabi, sa pitsa 30, kailangan mo ng 20 mil. Bakit mo kailangan? Meron ka ba ba yan? Ganyan. Hindi nagkataon. Ang kailangan ng 20 mil, kapatid, ay isang susi para mabuksan ang right consciousness. Ang tamang kamalayan na ang pagpapala sa pitsa 30 ay 20 mil. Ulit. Ulit. Iba yung nangangailangan ka ng 20 mil para ibili ng bagong iPhone. Iba yan. May iPhone ka na, mayabang ka lang. Kaya gusto mo palitan. Iba yan. Nega yan. Hindi po yan spiritual. Ulitin ko Baka gagamitin natin ito, ang kaalaman na ito sa mga kayabangan natin. Hindi po yan. Pero kung ang 20 mil na kailangan mo sa September 30 ay talagang kailangan ng iyong pamilya o kailangan mo talaga, yan ay ebidensya na may 20 mil ka sa pitsa 30.
Ulit. Bakit hindi mo na-gets? Hindi mo na-gets. Pag dumating, tandaan natin yung principle of solution, principle of solution, prinsipyo ng solusyon. Ang prinsipyo ng solusyon, ganito, o principle of problem, palagay mo na. Ang problema, namamagnet sa solusyon. Bago pa ang problema o pangangailangan, naroon na ang supply. Demand and supply. Bago pa ang pangangailangan, naroon na ang supply. Ano ba sa Tagalog ng supply? Nandun na kasagutan, okay. Now, mayroong pangangailangan 20,000. Kung gutom tayo sa katuwiran o tamang kamalayan, pag nakakita ka ng pag dumating sa iyo ang pangailangan na 20,000, legal na 20,000 hindi para sa luho. Na? 20,000. Magpuri ka, kapatid. Dahil, kung ginagamit natin ang right consciousness, yung tamang kamalayan, praise the Lord. Ha! Petsa 30 ngayon! Remiseke! Pagpingit mo ng mata mo, kita mo 20,000, hawak na hawak mo. Amoy na amoy mo. Feel na feel mo 20,000. Humawak ka ng kahit na tissue paper. Katulad ito, tiklop mo. Damang-damang mo 20,000 at pitsa 30 ngayon. Feel na feel mo. Okay? Hindi katulad ng alam natin noon na pag may 20,000 na pangailangan sa pitsa 30, ito na, puro ka ba na? Paano ito? Naku, Tito, may kailangan po ako. 20,000 po sa pitsa 30. Tito, tulungan mo naman ako. Si Tito mayaman. Para saan yan, Inday? Na? So, walang katapusan na si Tito, si Titan, inaasahan. Hindi na natuto ng tamang kamalayan. Paano tayo matuto? Bakit? May inaasahan tayo. Paano kung hindi ka tinulungan? Hindi ka pinadalhan? Kamala ba? Grabe naman itong tito ko. Dami-daming pera eh. Hindi naman ako pinadadalan. Grabe. Ano ko yung kasalanan ko sa kanya? Dati naman, bon-bon, pinadadalan ako. Yan. Ganyan ang buhay ng hindi uhaw, gutom sa tamang kamalayan. Okay? Ulitin ko. Pag nangailangan ka, yan ang patunay na nasa iyo na ang solusyon o supply. Kasagutan. Pag may nakita ka, wow! Hallelujah! Magagamit ko na naman ang aking espiritual na kamalayan. Praise the Lord! Kaya sabi sa Juan, katatlong Juan ba? Count it all joy. Sabi niya, namnamin mo na napakasarap at napakasaya pag may dumarating na pangailangan. Dahil yan ang proof, ebidensya na may blessing ka sa pitsa 30. Pero kung hindi tama ang kamalayan, kaba ang darating sa'yo. Nag-guess mo, Kuya Joshua? Andiyan, si Kuya Noah. Alright. So, tingnan mo. Ito, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niyaong kanyang pinanampalatayanan sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi panahayag na tila hayag na. Ito ang righteousness. Ulitin ko, basahin ko ulit. Sabi dito, sa Roma 4:17, guys, huwag kayo basta makinig. Huwag kayo basta sumali dito nang wala kayong natanggap, ha? Ang demonyo matalino yan. Sinabi ni Pastor eh. Huwag. Pakinggan mo, namnamin mo, at sa buhay mo, isaisip natin.
Dahil ang negatibo nito, araw at gabi, eksperto tayo. Tingnan mo ito. At tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag, ibig sabihin hindi pa nakikita, na tila hayag na. Nakikita na. Paano hayag na? Ang 20,000. At pitsa 30 yun. Hindi mo ba alam na sa negatibo, ganyan ginagawa natin? Hindi pa ang petsa na yon. Daman-dama mo na sa petsa 30 na wala ka pambayad. At wala kang hawak. Sa oras na ito, daman-dama mo. Sa araw na ito. So, anong gagawin mo? Damahin mo na petsa 30 na ngayon at may 20,000 ka na. Feel na feel mo. Saan mo man kapain, saan mo man ihipo ang kamay mo, daman-dama mo. Talagang feel na feel mo ang 20,000. Katulad ginagawa natin. Saan ka man lumingon, saan mo man isipin, sino man isipin, ang isipin mo, mautangan mo, wala talaga eh. Pagdating ng 20,000, pagdating ng petsa 30, baon ka sa utang. Nagas natin. Lahat sa pamamagitan ng ating imahinasyon. Wonderful imagination. Pero itong maling kamalayan, mali din ang imahinasyon. Ito yung example natin. Sa lahat ng anggulo ito, pwede mong gamitin na. Ito si Abraham. Tingnan mo. Basa tayo ng isang istorya. Ngayon, punta tayo sa Galatia chapter 30. Galatia, sorry. Genesis chapter 30. Aklat ng Genesis. Makinig guys, makinig. Please, libre ito. Araw at gabi, ginagawa natin ito na isa sa buhay natin ito, mali lang ang ating pagpapatupad. Kaya sabi ng Diyos, pumapatay ako, bumubuhay ako. Sumusugat ako, nagpapagaling ako. Ako nga na ikaw at ako. Ikaw at ako kasi ang nasusunod sa mundong ito. Kung anong kamalayan ang ating pinatutupad. Kung kakapusan, kaba, takot, dahil mayroon tayong utang o pangailangan na 20,000 sa September 30. Kamalayan din yan. Ako nga din yan ang magpapatupad. Ikaw din yan. Mali lang ang kamalayan. So, hinaasa natin, binabaliktad natin. Dinadala natin sa kamalayan ng pang-itaas, pang-Diyos baga. Iiwan natin kamalayan ng ating natutunan na tao lamang. Okay? Tingnan mo dito. Tingnan mo dito. Sa verse, sa petsa 30. Genesis 30, ha? Basa tayo. Okay. Dito. Verse 25. Genesis verse 25. Genesis 30 verse 25. Pakinggan nyo mabuti guys, kasi ikaw at ako ito. Ikaw at ako, ulitin ko. Istorya ito ni Jacob, pero ito ay type and shadow ng tao na alam ang tamang kamalayan. Righteousness. Right consciousness. Okay? Verse 25. At nangyari, nang may panganak ni Raquel, si Jose, na sinasabi ni Jacob kay Laban, si Laban, biyanan niya. Pagpaalamin mo ako, o kaya, pakawalan mo na ako, upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Kasi itong si Jacob, lumayas ito doon sa lugar ng tatay niya si Isaac. Dahil hinahunting siya ng kanyang kapatid, kambal na si Esau. Sabi ng nanay niya, punta ka doon. Maghanap ka ng asawa doon. Ayan. May pinsan ako doon, sabi ng tatay niya. Punta ka doon. Ang pinsan nitong tatay niya, si Laban. Huwag ka mag-asawa, sabi niya, hindi ko ka mag-anak. So nakita naman itong si Jacob. Basahin nyo lang ha. Basahin nyo lang, please. Okay.
Pagpaalamin mo ako upang ako'y makapagparoon sa aking dakong tinubuan, sa aking lupain. Kumbaga, uwi siya nun sa Ilocos. Nandun siya sa, dito banda sa Bisaya. Huwag na, hindi tawid dagat, halimbawa, nandito sa Cavite. Uwi ako sa Ilocos. Okay. Ngayon, verse 26, ibigay mo sa akin aking mga asawa. Itong mag-asawa, naging asawa, magkapatid, naging asawa ni Jacob. Alamin nyo lang kung bakit. At ang aking mga anak na siyang kadahilanan ng ipinaglilingkod ko sa iyo. At papagpaalamin mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglilingkod ko sa iyo. Tama habang panahon ng paglilingkod ko sa iyo. 14 years na ako siya nagsisilbi. Palisin mo na ako, bigyan mo ako ng aking bahagi. Parang verse 27. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harapan, bulero itong biyanan Sabi niya, kung ako ba ay nakasumpong ng biyaya sa iyong mga mata, mga tirada niya, matira ka, tumigil ka muna. Aking mapagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Alam ko, sabi niya, dahil sa iyo, kaya nga ako yumaman. So, dumito ka muna. Sa bagay naman, mga apo ko naman yan. No? Mga anak ko naman yung asawa mo. Okay, parang ganyan, tuso itong Laban na ito. Kaya pangalan niya Laban. Verse 28. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko siya. Huwag ka lang umalis. Sabi niya, anong gusto mong sweldo? Sabihin mo sa akin. At bibigay ko sa iyo. Tingnan mo, dahil alam niya ang tamang kamalayan, Pakinggan niyo mabuti, guys. Please, please, please. Dahil alam mo, ang problema, pag hindi natin naituro ito, at dumating ako diyan, marami kong pera, at wala ka pa rin pera, mangungutang ka sa akin. So, problema kita. Gets? So, kailangan, padating ko diyan, hindi ka mangungutang sa akin, kundi sabihin, Pastor, ang sinabi mo na budol fight, na ihanda ko na lahat ng shells. Lahat ng seafoods. Huwag kang mag-alala. Pinagpala ko. Yan ang gusto ko, Okay. Hindi yung dumating si Pastor, nako, makakain na ako ng masarap, nako, ganun. Wag. Si Pastor pakainin mo. Kumbaga. Alright. Now, tuloy natin. Verse 29 na tayo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paano pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Kasi hayop ang mga ari-arian nun Biro makamelo, bilyonaryo ito ngayon, si Laban na ito. Sa panahon na ito. Verse 30. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating. Kakaunti lang ang hayop mo. Nung dumating ako, dumami. At naging isang karamihan. Sabi niya, at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit. At ngayon, kailangan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. Guys, ulitin ko istorya ito, pero ito ay kamalayan. Hindi ito istorya ng tao lamang. Ito ay kamalayan. Ulitin ko kamalayan, katauhan, kaisipan, paniniwala kung sino ka at sino ako. Tamang paniniwala. Ito ang type and shadow of our consciousness. Right consciousness, righteousness. Matuwid na kaalaman. O pananaw. Okay, pananaw. Okay. So, sabi na ni Laban dito, verse 31, at sa kanya sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? Huwag ka lang umalis. Anong ibibigay ko sa iyo? Anong sweldo gusto mo? At sinabi niya, Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman. Take note, guys. Huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung gusto mo ako tumigil dito, pairalin ko ang tamang kamalayan ko. Blessed are they, mapalad ang sino man nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Tandaan mo. Katuwiran, tamang kamalayan. Okay? Ulitin ko, pag sinabing matuwid ka, tama kamalayan mo. Kahit anong bait mo,
Kahit anong matulungin mo, kung ang kamalayan, tao lamang, hindi yan matuwid. Pag nangailangan sa September 30 ng 20,000 at tingin niya walang 20,000 dahil kung bakit naman kasi pandemya pa. Natigil pa naman ako sa trabaho. Hindi ako makautang sa boss ko. Ganyan, ang tao lamang. Pero kapag tamang kamalayan, may kailangan ka ng 20,000 sa pizza 30. Wow! Ebidensya! Sa pizza 30 pala, may 20,000 ako. Imbis na malungkot ka, magalak ka. Bakit? Yun ang ebidensya. Kasi nga may prinsipyo, may principle of solution. Lahat ng pangailangan na mamagnet sa solusyon o sa katuparan. Ikaw ngayon may pangailangan. Ibig sabihin, ikaw yung solusyon. Pero pag doon tayo sa mentalidad ng tao lamang, ang dating sa atin, kaba, balisa. Pero kung tamang kamalayan, hindi ko naisip yun May 20,000 pala ako sa petsa 30. Praise the Lord! So sa araw na ito, you call things that be not. Tawagin mo na ang mga bagay na hindi pahayag, na parang hayag na ngayon. Katulad ginawa ni Abraham. Pizza 30 ngayon. Laging pizza 30. Bukas, pizza 30 pa rin. Sunod na araw, pizza 30 pa rin. Pagdating ng pizza 30 pa rin nandun ang 20,000. Gets? Alright. Ganito. At sa kanya, verse 31, at sa kanya sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi niya ako, wag mo akong bibigyan ng anuman. Kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at alagaan ang iyong kawan. Kung ito gusto mo, okay, papastulin ko ang iyong kawan uli. Hindi ako alis. Okay? Nanawa niya, verse 32. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihihiwalay doon sa lahat ng batik-batik at may dungis. At ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing ay siyang magiging aking kaupahan. Okay. Ang ibig niya sabihin, dalhin mo lahat ng mga may batik, may kulay na medyo halo sa lahat ng iyong hayop, dalhin mo palayo. Iiwan mo dito ang puro ang kulay. Kung puti yan, puro puti, walang batik. Kung itim yan, puro itim, walang batik. Okay? Pero pag nanganak ng batik, may ibang kulay, halo ang kulay, akin yan. Okay? Itong laban napakatuso. Alam niya Verse 33. At gayon ako sasagutan ng aking katuwiran. Take note. Sa English ganito. Sa verse 33. So shall my righteousness answer for me in time to come. Ang aking tamang kamalayan ay sasagot sa akin. Sasagutin niya ako sa tamang panahon. Okay. Nang ibig sabihin, huwag mo akong bigyan. Basta alagaan ko ang iyong mga hayop, pero lahat ng anak nila na batik-batik, akin yan. Dahil ang aking katuwiran, ang aking righteousness o tamang kamalayan ang sasagot sa akin. Ang ibig sabihin, hindi ako sasagot sa'yo. Makikita mong sagot ko sa pamamagitan ng aking kamalayan. Dahil lahat ng sinabi ko, magaganap. O lahat ng sinabi ko, naganap na. Ewan ko, nasundan niyo ako, guys. Kasi ang layo ng alam natin sa mundong ito. Kailangan ituwid natin ang ating alam. Okay? So shall my righteousness answer for me. Take note the word righteousness. Dito sa Tagalog, gayon ako sasagutin ang aking katuwiran sa harapin o sa hinaharap. Pagparito mo,
tungkol sa aking kaupahan na nasa harapan mo. Yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim sa mga tupa na masusumpungan sa akin ay mabibilang mong nakaw. Sabi niya, kapag inangkin ko ang walang batik na iyong mga kambing at hindi maitim na tupa, sabi niya, ninakaw ko yan. Ibig sabihin lahat ng tupa puti. Pag umitim ang tupa, akin yan. Pero pag may nasumpungan ka, tinabi ko, may nakita ka, tinabi ko, hindi isang ayon sa usapan natin, sabihin mo magnanakaw ako. Ganun katindi si Jacob. Alright? Ang kanyang kamalayan na type and shadow natin. Okay? Verse 34, tingnan mo sabi ni Laban sa verse 34. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa. Ayon siya yung sinabi, galak na galak si biyanan Laban. Kasi alam niya, imposible sa puting tupa, ayon sa siyensya, na magkaanak ng isang may itim na tupa sa 1,000,000 na tupa. Ganun kayo imposible. O palagay mo sa 1,000 tupa, imposible. Kung mayroon man, isa lang. So ilang taon niya mahawakan si Jacob kung ganyan mangyayari? Kambing, hindi pwede may batik ang kambing, ay puro iniwan sa kanya ni Laban para alagaan. Walang batik, puro ang mga kulay. Okay, so tuwan-tuwa si Laban, sabi, naku, itong Jacob na ito, naku po, napakatanga. Hindi niya alam, sinabi ni Jacob dito, ang aking katuwiran ang sasagot sa akin. Siya sasagot sa iyo. Itong aking tamang kamalayan, makikita mo sagot. Yan makikita mo pagdating mo rito. Lahat ng anak nila, batik-batik. Ganyan guys ang sinasabi natin. Tuloy natin para ipaliwanag natin. At hiniwalay ni Laban ng, verse 35, at inihiwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis, at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa ay ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, hiniwalay niya talaga. Verse 36, at siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob, at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. Hiniwala, binigay sa mga anak niya, iba-iba naman mga lugar yon, tapos hiniwalay niya ng 3 araw yung may mga batik. Ang iniwan niya kay Jacob, puro mga kulay. Okay? So kasi usapan nila, pag nanganak yan ng batik-batik, iyo, imposible magkaanak ng ganun karami, no? 1 in 1,000. Ganun parang ngayon, no? Verse 37, at kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbakbakan ang mga batik at mapuputi at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. Kumuha siya ng mga sanga ng kahoy na pwede niya ukit-ukitan, no? Nagkaroon ng batik-batik yung sanga ng kahoy. Yun sinasabi ko kanina, na pag ngayong pizza 19, may kailangan ka pizza ng 20,000, i-feel mo na, damandama mo ng 20,000. Huwag yung nag-i-imagination ka, wala kang naramdaman. Nag-i-imagine ka ng 20,000, pero himas na himas mo na, yun o. 20,000. Parang ganyan ginawa ni Jacob. Alright? Feel na feel ni Jacob. Ginuhitan niya, tingin niya, pag ginuhit niya, kambing ang tingin niya doon. Tupa, batik-batik. Alam mo saan niya nilagay? Alam mo, ito kung babasahin mo, parang itong, hindi totoo eh. Parang kung babasahin mo ito, marami ayaw magbasa nito eh. Kasi tingin nila, yung katang-isip, parang ganyan. No? Parang ganyan lumalabas tuloy. Okay. Alright.
Sa verse 37 na tayo, at kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi sa at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. Alright, pinalitaw na. Para mayroong batik. Okay. Iba-ibang kulay. Verse 38. At kanyang ilagay sa mga sanggang kanyang binakbakan sa mga bangbang sa harapan ng kawan. Doon sa kainan ng kawan, doon niya nilagay. Sa mga pinagpapainuman na pinaroonan ng mga kawan upang uminom, o doon sa inuman, okay. At nangaglihi pagka nagsisiparoon upang uminom. So tingin, alam mo, ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Guys, please, makinig, please. Please, makinig. Dito man lang makabawi tayo. Okay. Sana mamaya maabot natin basahin yung Kolosa 1:15, 16, 17, 18. Pag may right consciousness tayo o tamang kamalayan, kaisipan, ito kaisipan ni Kristo. Pag nangyayari na practice natin ito, tayo ang panganay ng lahat ng bagay, lahat ng kapatiran. Ulitin ko, tayo ang source. Tayo ang simula ng lahat ng bagay at lahat ng kapatiran. So dito sa ginawa ni Jacob, na i-convert natin sa ating panahon ngayon. May nanay ka ba? May kapatid ka ba? May lolo ka ba? May apo ka? May anak ka ba? Na tingin mo, dati ay, tigas ulo nito. Ano ba naman itong paniniwala ito? Hindi makalaya ito sa ganitong gapos. Okay, ganyan tayo noon. Ngayon, dahil dito sa ginawa ni Jacob na ito, right consciousness, tamang kamalayan, tamang kaisipan, tamang paniniwala, ikaw at ako ngayon ang source. Source sa Tagalog, ikaw ang ugat, ikaw at ako ang simula nila. Kung hindi siya nakalaya pa ng ilang taon sa ganyang ugali, sa kanyang kamalayan, sa ganyang pamumuhay, at mahal mo yung tao, tandaan mo ito, ikaw ngayon ang mag-imagine para sa kanya. Ulit. Anak mo, mahal mo, membro mo ng church, worship leader mo. Kung may mga gapos, may mga kahinaan, may kung anumang negatibo sa kanya na gusto mo maalis, simulan mo sa sarili mo. Damahin mo siya na ikaw siya, na malaya na siya, na pinagpala na siya dahil hindi pa niya alam. At ituloy mo yun, hindi yung minsan lang. Tuwing makikita mo siya, yun ang tingin mo sa kanya, yun ang pananalita mo sa kanya, kahit na baliktarin pa niya salita niya, sagutin ka niya ng mali, yun pa rin ang tingin mo sa kanya. Magugulat ka. Isang araw, kung ano ang inimagine natin na siya, na tayo, yan ang makikita mo sa kanya. Kaya wala kang kahirap-hirap. Walang worry. Nakuha niyo ba? Okay, tuloy natin. May 8 minutes ako. Pag uminom daw, di sa verse 38, maglilihi daw. Ang totoo nito, itong kamalayan ni Jacob ang nagpalihi sa mga hayop na ito. Kaya nanganak sila ng batik-batik. Parang yung kaibigan natin, parang yung anak natin, nanay natin, lolo natin, lola natin, apo natin. Etong nilagay niya sa harapan para pag uminom yung mga tupa, makita nila at maglilihi sila dahil nakikita nila yon. Hindi totoo yun. Kung baga, naging totoo yun dahil sa kamalayan, kaisipan, calling things that be not as though they were. Nakita na niya ang hindi pahayag na parang hayag na. Doon nagsimula dahil ikaw at ako ang may kaisipang Kristo, simula ng lahat ng bagay. Pag yung kaisipan ni Kristo na kaisipan ng Diyos, nagamit natin,
Ikaw ang source. Simula ng lahat ng kulay, lahat ng gusto mong hugis, lahat ng gusto mong mangyayari. Pero lahat tayo rin ang simula. Simula ng lahat ng mali. Bakit? Dahil ang kamalayan natin mali. Kaya ang buhay natin, hinuhubog din natin sa ating sarili. Pananalita natin, ay naku ko, nag-lockdown na naman. Tingnan mo sila lahat. Puro reklamo sila. Dahil yan nga tayo. Mira mo, nangailangan ng 20 mil, imbis na matuwa ka, nagalit ka pa, o kinabahan ka. Samantalang 20 mil, ebidensya yon na may 20 mil ka sa katapusan. Pero ano dating sa atin? Anong dating? Pag nangailangan ng 20 mil, naku, pastor, tulungan mo naman ako. Ayun! Di ba ganyan? Imbis na magalak, wow! Makakahawak na naman ko ng 20 mil sa paycheck renta. Ganyan, ganito ibig sabihin niya ako. Okay? So, nag-gets natin? Verse 39. At nangaglihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik, at may dungis. Kung mabasa niyo ito lahat, yumaman si Jacob kaysa sa kanyang biyanan. Hiniwalay nila, alis na ako, dito na akin. Alright? So, nag-gets nyo guys. Sana may nag-gets kayo. Baliktarin natin ang ating kamalayan. Kung noon, pag nangailangan, halimbawa may sakit, nakita mo, nakaratay sa sakit, mahal mo, well, count it all joy. Magalakad tunay. Bakit? Mapapatunayan mo na raw ang pananampalataya mo. Tingnan natin saan yun. Mali ang ating kasi kamalayan. Mali ang ating ayan, sa Santiago pala, James 1:2. James chapter 1 verse 2 hanggang 3. Verse hanggang 4. Yeah, okay. Ito pagkasabi sa King James Version, James chapter 1 verse 2. My brethren, ang kausap mo rito, banal na espiritu. Tawag sa iyo brethren, ibig sabihin Diyos ka, katulad niya, kalahi ka niya. Okay? So kung ma-offend ka, ay di bumalik ka dun sa kamalayan mo. Hindi ka lahi ng Diyos. Anak ka ng Diyos, di ba? Kristiyano ka eh. At mo tinatawag sarili mong Kristiyano. Dahil ang Kristiyano ay may buhay Kristo. Buhay Kristo, buhay ng Diyos yun. Kapuspusan ng Diyos, okay? Count it, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kasi namin, fall, you go against. Ang temptation dito kasama yung mga pangailangan na tutukso ka ngayon. Tutuksuin ka, bumalik sa kamalayan pang ilalim ng lupa. Yung sinasabing gates of hell. Tinutukso ka, bumalik sa kamalayan tao lamang. Okay? Knowing this, that the trying of your faith, yun naman, sa Tagalog. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Nangahulog naman yan. Okay, yun naman sabi kanina eh. Pero ibig sabihin, pag nakaharap ka ng tukso, anong tukso? Hindi ito tukso lang na, babae ka na tukso ka sa lalaki, lalaki na tukso ka sa babae. Hindi. Ang lahat ng pangailangan na isang tukso. Nadadaling ka sa takot, stress, sakit, tukso yan. Dadaling ka sa kaisipan mamamatay. COVID sa paligid, tukso yan. Yung pangyayari sa paligid ngayon na marami nang namatay sa COVID, isang tukso yan. Tukso para hatakin ka sa kamalayan ni demonyo na puro takot. Yamang nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ang ibig sabihin, pagtitiis, sabi dito sa King James Version, patience, hindi pagtitiis, hindi patience. Ang patience, cheerful. Ang cheerful sa Tagalog, masayahin.
Cheerful ang ibig sabihin dito. Sa humpumunay. Hupumunay pala. Hupumunay. Yan. Yan ang sa strong. Sa Greek word. Ibig sabihin naman sa tayo, steadfastness, constancy, endurance, patience. Sabi niya, itong mga pangyayari nito, lalo pang pinatitibay ang iyong pagiging constant. Doon sa Tagalog, constant. Ibig sabihin ito kamalayan na hindi natitinag. Na, ang ibig sabihin dito, count it all joy, magala ka. Pag dumarating ito mga sakit na ito sa harapan mo. Dahil matsusubok mo na ang iyong right consciousness. Ang ating tamang kamalayan. Pagka may kailangan ka ng 20 mil sa petsa 30, magala ka. Dahil ebidensya yan na magagamit mo na ngayon. Ang iyong right consciousness, ang iyong righteousness, ang ating tamang kamalayan na pananampalataya, tawag doon kay Abraham. Ang pananampalataya, tinawag ang mga hindi pa hayag na, tila hayag na ngayon. Pwede ba natin? Kaya natin baliktarin? Yung damdamin natin noon na pag may kailangan, may sakit, kinabahan ka. Sabi niya, sa kay Pablo, sabi niya, Lord, alisin mo ito. Sabi ni Pablo, alisin mo ito. 3 beses ako nanalangin sa kanya, alisin ang tinik sa aking laman. Ibig sabihin kahinaan, temptation, lahat na. Sabi ng Diyos, sabi ng Lord sa kanya, my power is perfect in your weakness. Ang ibig niya sabihin, ang aking solusyon perpekta sa iyong kailangan. Ibig sabihin, kung wala kang pangangailangan, hindi baliwala, walang kwenta ang aking solusyon. Dahil ang pangangailangan, ebidensya na nariyan ng solusyon. So, count it all joy. Magala ka. Ang kahinaan, ebidensya na sapat at magagamit na ang kapangyarihan ng Diyos na sa atin. Si Kristo Jesus, kamalayang Kristo. Baliktad natin ulit. Isang example na madali natin maunawaan. May kailangan ka 20 mil sa September 30. Wala kang alam saan mo kukunin ng 20 mil. Dahil pandemya ngayon, lahat nangangailangan ng pera, nagbibenta ng ari-arian, kaya mura na ngayon lahat, baguhin mo. Pag nakarinig ka na may kailangan ka, o dumating ang pangailangan, wow! Hello! 20 mil, hello! So, pikit mo mata mo. Tingnan mo sarili mo, humahawak na ng 20 mil. Wow! Amoy na amoy mo. Ang 20 mil. Oh my! Kaya natin yan. Dahil kaya din natin yan, kabaliktaran yan, yung ginagawa natin araw-araw. Ano naman? Ang kabaliktaran, 20 mil. Anak, ano naman? Anak, bakit naman 20 mil? Eh, mama, ito talaga kailangan eh. Ito talaga, wala akong magawa, mama. Talaga, 20 mil eh. Ano magawa ko? Saan naman natin kunin? Saan kamay ng Diyos naman natin kunin yan? Ganyan mga expression natin. Kita mo, puro stress, naku po, puro sakit. Hindi na makatulog si mama. Bakit? Mali ang kamalayan. So, baguhin natin. Ituwid natin. Okay? Tandaan mo, sinabi ko kanina, may kamag-anak ka, nag-uuri, kamag-anak mo, nakagapos, kamag-anak mo, masama ang ugali, kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, kasama sa church, na puro pasaway. No, hindi niya alam itong prinsipyo na ito. Ikaw na nakakaalam. Angkinin mo na siya ikaw. Love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapitbahay na parang ikaw mismo. Mahalin mo siya. Okay? Now, sa simula doon, sa batas na yan, tingnan mo na siya na siya'y malaya na, pinagpala na, pinagaling na.
Kahit na ano pa ang sasabihin niya pagkaharap mo siya, ipatupad mo yung righteousness. Sabi niya, my righteousness shall speak or shall answer for me. Ang tama kong kamalayan, ang magsasalita para sa akin. So, ano ang ating napulot? Right consciousness. Sa lahat ng anggulo. Alright? Alam mo ba? Wait a minute. Alam mo ba? Sa atin lang to, ha? Na ang baka sabihin nyo, sabihin ko lang para kung joke, okay? Alam nyo ba na prediksyon sa Australia na lahat kaming Australian citizen, lahat na nandito sa Australia, makakalabas lang ng bansa sa 2023. Alam nyo ba na balita yan? At firm, matibay na 2023 daw. Sabi ko, no, December, uuwi ako. My righteousness shall speak for me. Ilang araw namin pinag-uusapan, nakasyan linggo na by October, magsisimula na magbukas ang international flight. Guys, kung wala katulad nating may alam ng righteousness or right consciousness, ang buong paligid namimigati, kapatid. Now, tuwan-tuwa ang lahat ng Australiano na nagnanais makalabas ng bansa uli. Lahat ng Australiano gustong bumalik dito na walang quarantine na ganun kahaba. 2 o 3 days lang. Makakabalik na sila. Why? Sabi sa atin, ikaw ang pagpapala sa bansa. Ngunit, maging lahi ka ni Abraham na calling things that be not as though they were. Uuwi ako, guys. Kung hindi ako uuwi sa December, ibig sabihin, hindi o ayaw ko umuwi. Okay? Hindi dahil sa hindi nagbukas. No, ayaw ko umuwi. Pero dahil sa gusto ko umuwi, magbubukas siya. Ganun katindi ang principle na ito. Sana may napulot kayo. Amen? Father Almighty, great I am, Abba Daddy. We bless you and we thank you. Oh, hallelujah. You are the honor and the glory and the dominion, for we are one. And we give you back this honor and glory and dominion, for you dwell in us and we are in you. Sa pangalan at sa aming buhay na si Kristo Jesus, nakapuspusan mo, Ama. Amen. Thank you, guys. Thank you, angels of God. Thank you. Go forth. In Jesus' name, I bless you. Guys, I hope you heard something. You heard something. Okay? Sana patuloy ninyo, patuloy itong kamalayan na ito. Okay? Tandaan mo lang, tandaan mo lang, kaya hindi ka nag-I love you, I love you.